Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kawawang Padilla, tila ginawa siyang salingpusa na lang sa Senado. Dahil po mga kabunyog, kulang na lang, lumuhod itong si Padilla sa pagmamakaawa sa kapwa senador na pag-usapan na at bigyan ng atensyon ang matagal ng nakatinggang bill na kanyang pinapanukala. Ito po ay matagal na, noong pang 2022 pa niya ito pinanukala. Halos 4 na taon na po ang nakakaraan. Hanggang ngayon po, hindi pa ito pinag-uusapan sa Senado at itong si Padilla nga po, naiinip na sa kakahintay. Anyway, ano po ba ito mga kabunyog? Hinggil po ito sa pag-legalize ng cannabis medicine or pagpapahintulot na maging legal ang paggamit ng marijuana bilang isang gamot sa sakit. Anyway, nakakaawa at nakakatawa in the same time, itong si Padilla, dahil sa nangyaring pagmamakaawa niya nagmumukha na siyang tanga. Anyway, panoorin na muna natin itong naging eksena sa Senado. Mahal na Pangulo, maiksing manifestasyon lamang po. Opo, Please proceed. Ginoong Pangulo, matiyaga pong naghihintay ang inyong lingkod na matalakay po ang matagal na pong nabinbin. Ito pong patungkol po sa medical cannabis bill. Inaantay ko po na ito ay mapag-usapan po sa plenaryo at inaantay ko pa rin po ang aking mga kasamahan na mag-i-interpellate po dito. Nais ko lamang pong magtanong kung hanggang kailan po ako mag-aantay sa interpellasyon. Napakahalaga po sa akin ng bill na ito. I have been patiently waiting for my medical cannabis bill to be discussed in plenary, but unfortunately not one of my colleagues is prepared to interpolate this measure. Be that as it may, I will be waiting here for the availability of my colleagues to interpolate. Yun lamang po, maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. Yes, Minority Leader. Mr. President, the minority is always prepared. It's a matter of scheduling by the majority leader. Yes. May we ask the Majority Leader if it is in the agenda for today? Yes, Mr. President, it's in the agenda, but we are prioritizing those measures that are already in the advanced stage, Your Honor, Mr. President. Yes, maybe we can ask our colleagues if they are ready to interpolate the measure of Senator Padilla. Maybe we can ask the members of the majority first if those who are scheduled to interpolate the bill of Senator Padilla. I think those who are scheduled to interpolate the bill of Senator Padilla is this representation. Senator Win Gatchalian, Senator Pia Cayetano, Senator Joel Villanueva, Senator Rizzo Ontiveros, and Senator Coco Pimentel. I think, is Senator Sherwin ready to interpolate? He is here right now. The medical cannabis bill. We can tackle it. Yes, Mr. President, probably later on after we tackle some important measures, we'll talk to the members of the majority who will be ready to. Yes, we can proceed later if some of our colleagues are ready to interpolate the bill of Senator Padilla. Yes, we'll take that into consideration, Mr. President. Maybe we can ask them later on. Yes, Mr. President. Yan Padilla, nararamdaman mo na ngayon na tila hindi ka talaga bagay dyan sa Senado. Kahit kapwa mo na senador, hindi gusto ang iyong panukala, nag-aalibay na lang sila, na saka na lang nila ito pag-uusapan. Dahil daw meron pang importanteng batas ang dapat ipatupad. Anyway, hindi ka na natuto, kahit yung tinutulak mong tsa-tsa, hindi rin umusad, namatay na lang, halos gumastos ka doon ng pera ng bayan at napunta lang sa wala. Diba, sayang talaga ang binabayad sa'yo ng taong bayan. Anyway, maiba tayo ng usapan, may tanong ako sa'yo, bakit mo naman gusto itong gawing legal? Kung maging legal ito, alam mo ba ang mangyayari? Kahit yung wala namang sakit, pwede nitong bumili. Bakit?
Dahil ginawa mong legal. Kahit sabihin mo pang may reseta, pwede nila yan gawa ng paraan. Para makabili niyan, anyway nagbubukas ka lang ng oportunidad sa mga adik na gumamit nito. Wala, Tatak Duterte ka talaga, walang kwenta ang mga naisip mo. Padilla, alam mo tigilan mo na iyan, hindi ka ba nakakapansin? Halos 4 na taon na itong bill mo at nakatanggap pa rin hindi umuusad. Ito mga kabunyog, panoorin ninyo itong video, noon pa itong 2022, baka sabihin ng mga DDS ay nagpe-fake news ako. Kailangan po nating paluguin ang ating ekonomiya at sa puntong ito, malaki po ang maiaambag ng industriya ng medical cannabis na tuloy-tuloy po ang pag-usbong sa iba't ibang dako ng mundo. Panahon na po para tayo naman ang magpunla ng sariling atin. Tandaan po natin ang kasabihan, kapag may itinanim, may aanihin. 2021, ang pandaigdigang bentahan ng medical cannabis ay tinatayang nasa $37.4 billion. Sa ibang mga bansa, ang buwis mula sa medical marijuana ay ginagamit para sa mga pampublikong paaralan. Kung hindi po natin narinig ang pulso ng panukalang batas sa mga nagdaang kongreso, baka maaari nating buksan ang ating mga puso sa mga magulang at mga pasyente na hindi kayang punan ang $25,000 hanggang $30,000 na halaga ng prescription ng gamot mula sa medical cannabis kada taon. Matagal na po nilang inaasam na magkaroon ng access sa mas abot kayang medical cannabis. Legal na ang medikal na paggamit ng ilang uri ng cannabis sa 70 bansa sa buong mundo. Kaya naman po, pinupursige natin ang pagpapasa ng batas na partikular sa legal na access ng medical cannabis. Dahil ito po ang direksyon na nararapat nating tahakin kung sisilipin natin ang mga benepisyong hatid nito gamit ang lente ng kalusugan at Yan mga kabunyog, noon pa po itong video, taong 2022, halos 4 na taon na, nagmamakaawa ka pa rin na ipatupad ito. Kawawang Padilla, bumalik ka na lang sa pagiging artista, mas bagay ka pa doon. Bakit kayong mga artista pumapasok sa ganitong larangan? Bakit hindi ninyo sundin itong payo ng namayapang comedy king na si Dolphy? Yan dapat ang tularan ninyong mga artista. Ito, basahin mo ito. Sabi niya, kung ako ay papasok sa politika, isa lang ang ikinatatakot ko, ito ay ang manalo, dahil kapag nandoon na ako, baka mapahiya lang ako, kasi hindi ko alam ang gagawin ko at sayang lang ang pagboto ng mga tao sa akin. Yan dapat ang naging prinsipyo mo, Padilla, kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo. Mag-resign ka na lang. At bumalik ka na lang sa pagiging artista, diba? Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.